Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Welcome sa amin pong live podcast. Magandang gabi po, Pastor Ramil. Ng gabi. Tayo po ay narito muli sa atin pong pagtalakay sa TNG. At may bago po tayong episode ngayon na tatalakayin. Patungkol po ito kay yung bagong nagpapakilala ngayon po sa social media. Si Young Apostle, Joey Tevez. So, Okay. ayun po yung atin pong tatalakayin ngayon. Ano po ba ang nito? Kasi siya po ay young apostle. Kinikilala po siyang young apostle. Pastor po siya ng Chosen Generation Church. Chosen Generation Ministries International. So, Siya ay sumikat dahil na-feature ata din siya no, sa Jessica Soho. Jessica Soho, KMGS, kasi nagpapagaling daw di umano siya na may sakit. At kiniklaim niya na siya ay mayroong kapangyarihan. Opo. May gift of healing. At siya nga ay apostle. At siya din ay nag-speaking in tongues. Siya rin nagpapatumba. Is slain in the spirit. At siya din po ay nag-claim na siya daw ay natuto no, sa isang pastor na yun ang kanyang pinagmulan ng kanyang authority. Sa isang pastor. At karamihan ng kanyang mga ministries ay nangyayari sa Visayas. Opo. Wala naman dito sa Luzon. Wala po. Wala rin sa National Capital Region. And mostly, nangyayari yung kanyang mga miracles di umano sa mga remote areas. Gaya dun sa mga barangay, sa mga tao na walang masyadong nakikita sa social media. Ito yung mga wala ng signal, yung mga wala ng data, hindi naaabot ng data. Kaya hindi marahil nila nakikita yung reaksyon ng maraming Kristiyano sa social media tungkol sa kanyang ministry. At ito ay tinalakay na rin no, ng isang reform preacher no, na siya ay naging subject ng isa sa mga discussions noong nakaraan na Clouds Without Water Conference no, na pinangunahan as speaker si Justin Peters. Na ito si Justin Peters ay dating kasama ni Benny Hinn sa mga crusades at isang paraplegic. Opo. Parang ganun. Paraplegic. Meron siyang diferensya sa paglalakad, hindi siya makalakad. No? And I think this is inborn. No? Inborn. Opo, Tapos pinangakuan di umano siya ni Benny Hinn na sa kanya lang lagi siya sumama at maaaring siya daw ay gumaling sa isa sa kanyang crusades. Kaya yun ang nangyari. Pero somehow ay natauhan si Justin Peters at siya yung unang-unang nag-expose nitong mga kagaya ni Joey Tevez. Itong ginagawa ni Joey Tevez, nauna na si Benny Hinn no, sa kanya. Sila Kenneth Copeland, yung mga Pentecostal charismatic groups at preacher. Sige, talakayin natin, tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos o ng Biblia patungkol sa mga ganitong mga activities o mga ganitong ministries. Tingnan natin yung isa sa kanya mga videos. Ayan, ito po yan sa... ano po yan? Nag-impart siya ng Holy Ghost dyan. Impartation of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Impartation ng Holy Spirit. Panoorin po natin. Parang walang sounds. Namun ada sih pray. Tangan mga tao karon pray. Every time pray. Saya kasi siya eh. Every time pray.
na si Holy Ghost din. Ng Balang Espiritu. Ng Balang Espiritu. Tanang mo sa taas. Tanang mo sa taas. Tanang mo sa taas. Na si Espiritu. Tanang mo sa bulangan. Tanang mo din. Na si Holy Ghost niyo. Kapuyo. Sinusunod mo kapis. Kapuyo sa iyong kasing-kasing. Huwag ka na. Magagamit siya kaninyo. Sa ngalan ni Jesus. Thank you. Yes. 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 No more stagnation. No more limitation. Lay your calling abroad. Ayun. Ano pong masasabi mo natin po dyan sa... Okay. Mapapansin ninyo no, na sa mga ganitong uri ng mga meetings o revival meetings o yung impartation of the Spirit, yung mga ginagawa nitong mga charismatic pastor or preachers, gaya nito. Ibig sabihin ng charismatic yung gifts. No? Opo. Kanilang ine-exercise di umano yung gifts ng Holy Spirit. At ang isa sa mga gifts ng Holy Spirit ay yan ang pagtumba di umano. Pag napuspos ang isang Kristyano o isang tao ng Holy Spirit, tutumba siya Tutumba. or masasalita siya ng wika or magmamanifest yung mga miracles, mga healings. Ngayon mapapansin ninyo na sa mga ganitong meetings ay very prominent yung music. Rinig na Oo rinig nga po. mo yung malakas na drums at yung sigaw. Pag sigaw-sigaw. Emotion. At ano ang dahilan kung bakit may music? Ang isa sa mga dahilan kung bakit may music sa mga ganitong mga ministries o crusades ay dahil to tinitrigger yung emotion. Yes. So para yung tao ay magkaroon ng tawag diyan conditioning of the mind na based on what he hears and what he what he sees in front doon sa stage ay magkaroon siya ng feeling of pagiging ma-amaze, no? Ma-amaze siya doon sa sinasabi. Tapos yung mga magagandang pananalita ng preacher, gaya noong pangako ng paggaling, Yun. pangako ng karanasan ng Diyos, o pagkakaroon ng pangitain tungkol sa kanyang sarili na siya ay magkakaroon ng pagpapala na gaya ng pagyaman, paggaling sa Pagaling sa karamdaman, karamdaman. at yung pakiramdam ng ecstasy. Alam mo yung ecstasy? Yung nawawala sa sarili dahil sa magagandang mga naririnig ay nabibuild yung emotion, nagkakaroon ng emotional surge na siya, ang tao ay nagiging mabuhay ang kanyang Physical na na. Wala sa sarili. estado. Nawawala sa sarili. So pag ang isang tao nawala na sa sarili, kung ano yung sinasabi na noong nagsasalita, ay kanya nang gagawin. So kanya na iyon na, yung tawag dyan is suggestion. Yung suggestion ng tao na tumumba, ay tutumba ka. Dahil pinapatumba ka na eh. At ito'y nagaganap lamang kung ikaw ay nasa estado na ng ecstasy. Nung wala ka ng ibang naiisip, kundi mga positive thoughts. Yung nag-uumapaw na ang iyong emosyon na mayroong kasamang kasiyahan, tuwa, at ekspektasyon na mangyayari yung iyong napapakinggan. And usually, talagang ang pangako ng ganitong mga charismatic preachers ay yung mga positive na mangyayari. Totoo po. Sa kanya. Sa kanyang pagdalo doon ay ang Diyos ay gagawa ng isang himala. At usually naman, yung mga taong dumadalo sa ganito ay yung mga taong may problema. Kasi naghahanap iyan ng solusyon. At siyempre, itong taong ito ay kilala na siya nagpapagaling. So kung siya pupunta sa isang lugar no, na nakabalita tungkol sa kanyang pagpapagaling sa ibang lugar, ipapamalita yan.
mga tao at ang mga tao pupunta. Dito Kaya- sa video na ito ay parang isang linang na lugar, no? Isang liblib na lugar na ito ay parang barangay. Pinuntahan po. At basketball court, Mhm. yung pinagdadausan ng kanilang crusades o krusada o ang tawag dyan ay revival gathering o na parang nire-revive yung spirituality ng tao. So yung salitang revival kasi is ano yun, parang namatay ka o nawala ka sa Revival. pananampalataya. Parang may connotation kasi ang revival na ikaw ay wala sa pananampalataya o ikaw ay tumalikod. Tumalikod, nag-backslide. Nag-backslide ka na, kaya kailangan i-revive ka. Pag sinabi sa medical terminology, no, ang Namatay. meaning ng salitang i-revive ay yung naghihingalo. Oh, Diba? Sinabi ng doktor, revive the patient. So, naghihingalo na. inaanan niya nung yung pang kuryente, no? Electric ka na yun eh. Yung parang plancha. Mhm. Limutan ko ang English term. Medical term for that. So, yun ang ginagawa para ma-revive yung pasyente. Ito yung, kumbaga doon sa screen, nung hininga niya, no, yung beat, yung heartbeat ay kukunti na. Unti-unti nang namamatay. Mhm. At nakakapagtaka lang kung bakit ginagamit ito. Dahil ang nare-revive naman ay yung dating buhay. Oo nga po. Na mamamatay na. Mhm. So, wala naman sa Bible ang salitang revival. Ito inimbento lamang ng mga charismatics. Tama. So, well, anyway, ang history na ang charismatic groups o charismatic movement ay nag-umpisa sa Azusa Street noong Oo po. 1906. At ang dahilan ng revival di umano ay yung naranasan nila yung first outpouring ng Holy Spirit na nag-speak in tongues doon sa revival na yun. At Hindi kaya po isang factor din dito, Pastor. Kaya marami silang nagiging followers dahil mga remote areas na to eh. Wala na, hindi na po, Pastor, bukod doon sa wala silang masyadong access sa social media, hindi rin po sila naaabot ng ng gobyerno, yung tulong pangkalusugan. maaari. Kasi hindi siya mabisa dito sa Maynila eh. Mhm. Lalo nung pandemic, wala namang lumabas ng mga ganyan. Opo. At sila rin ay nagkaroon din ng sakit. Yung iba Yung nga, mga painkiller, nagkasakit din. mga faith healer ay meron ding namatay sa COVID, no? Napo. So dito natin makikita na false lang o fake Fake o talaga. counterfeit healing ang ginagawa ng mga to. Hindi tunay na gift ng healing. Kasi ang gift of healing ay kahit anong sitwasyon, pag talagang ikaw ay may gift of healing and miracle, ay talaga pupunta ka pa doon sa mismong mga pinangyayarihan ng karamdaman. O may mga karamdamang tao. Mhm. So ang Panginoong Jesus ay pag nagpapagaling siya, hindi siya nag-invite. Hindi siya nag-hold ng isang crusade. Pumupunta talaga po. Kundi ang tao ang pumupunta sa kanya. Mhm. O kaya siya din mismo Siya ang rin. pumupunta sa tao. Mhm. At hindi niya iniipon, wala siyang schedule, no? Walang schedule. So casual. Hindi ito ini-schedule, hindi nagkukuwento na darating kami. Kundi casually ay pupunta siya sa isang lugar at pag may nakita siyang may sakit ay pagagalingin. Walang announcement. Ibang-iba itong ginagawa po nitong mga faith healer, Pastor, kaysa sa ginawa ni Jesus Christ. Ito po si Joey Tebes ay sabi niya doon sa interview sa kanya po ni Jessica Soho, nanaginip daw po siya. Kaya ito yung dahilan ng pagdatayo niya po ng church. Na dahil sa panaginip. Nanaginip daw po siya na nakikita niya yung kanyang sarili na nagtuturo ng Word of God, nagpapagaling. At siya daw po ay kinuusap ng Espiritu. O yun ang maraming mga tawag diyan, heretical connotation, yung maling kaisipan, yung dahilan sa isang panaginip lamang ay susunod ka na sa tawag ng Diyos, di umano. Dahil sa isang apparition o vision or isang panaginip. Dahil ang panaginip ay hindi naman, hindi yan infallible na batayan ng pagtawag ng Diyos. Ang panaginip ay bunga lamang ng mga dati mong naisip, nung bata ka pa, hanggang sa kasalukuyan, mga karanasan mo yan. Opo. Yung mga naisip mo, mga naranasan mo, mga gusto mo sa buhay,
Basta isang araw sa buhay mo, yung napanaginipan mo, naisip mo na yon. Hindi ka pwedeng managinip ng isang bagay na hindi mo naisip kahit kailan. Kasi ang ating isipan ay mayroong tinatawag na subconscious mind, Opo. subconscious na bahagi ng ating utak na dito lamang nare-retain yung mga memories. No? At sa panaginip ay lalo yung REM, yung rapid eye movement, yung mga bangungot, ay lumalabas yung ating mga dating kinatatakutan, yung ating dating kagustuhan, yung ating dating mga naisip, yung tayong bata pa, yung mga pangarap, yung mga tao na ating naisip, nakasalamuha, at ating naging kasama sa buhay. Yung mga yan, kasi yung mga namatay, pwedeng yung namatay, magpakita sa iyong panaginip. Panaginip. Dahil naisip mo siya eh. Yung bangungot, ang tawag, yung mga namatay, na masama ang dating. Paparamdam. Oo, na nagiging cause ng paralysis sa pagtulog at minsan kamatayan dahil inatake sa puso or nalagutan ng hininga o naubusan ng hininga dahil sa rapid eye movement. Ngayon, ang Biblia ay mayroong kasing bawal na hindi dapat basta-basta makikinig sa mga hindi naman authoritative na tao o sa sa mga karanasan lamang. Hindi dapat ibinabase sa karanasan. Bawal ang mag-interpret ng panaginip, no? Tingnan natin ang sinasabi sa ating mga mananampalataya, bawal nang makinig sa sino mang nagsasabi ng mga prophecy o ng mga wala sa Biblia. Dapat hindi dadagdagan kasi ang Biblia. Tingnan natin sa Revelation chapter 22 verses 19 to 21. Sabi po dito, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ayan, sa 20. Sinasabi ng nagpapatutuo sa lahat ng ito, tiyak ang darating ay pagdating ng Panginoon. Ano pa? Mula dito po sa 18 yata ito, Pastor. Sige. Kung si Juan ang nagbibigay ng babala sa sino mang makakarinig ng mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdag ng Diyos sa kanya ang salot na nakasulat dito. At sa 19, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita na nakasulat sa propesiyang ito ay alisan ng Diyos ng karapatang makabahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Okay, so ang Biblia kasi ay yung huling bahagi ng Biblia, yung Revelation. Kung tinuturing natin na kompleto ang salita ng Diyos, na ito'y sapat na para ang isang tao ay makaalam ng mga kalooban ng Diyos. Mula Genesis, yun ang umpisa, hanggang Revelation, ay hindi na natin ito dapat nadagdagan. Hindi na natin ito dapat na bigyan pa ng pakahulugan na wala naman sa loob nito. Kaya nga sabi dito, ang magdagdag ng anumang hula o ng anumang salita na nakasulat sa aklat na ito ay idadagdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ngayon, kung sinabi mo na kinausap ka ng Diyos, bakit wala sa Biblia yan? Opo. Bakit wala ka sa Biblia? So, kung wala sa Biblia ang activity ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos ay sapat na eh. Hindi na siya pwede pang i-alter. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng addendum. Kasi pag ang Diyos ay nagsalita, hindi po pwedeng kulang yon. So kaya natin tinatawag na ang Biblia ay salita ng Diyos, sapat na ang Biblia, yung 66 books of the Scriptures, ay kinumpleto ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan kasi siya ang huling propeta eh. Opo. Si Juan, siya ang pinakahuling nagsulat ng mga aklat na napabilang sa Biblia, no? Sa kanya iuna, ikalawa at tatlong Juan at pahayag, 4 na aklat. At sinasabi din doon sa kanyang aklat sa pinakahuli na bawal na nadagdagan. At bawal ding bawasan. Ang tawag sa ginawa ni Tebes ay extra-biblical vision. Wala si Biblia, pansarili lang niya. Vision siya. Anong katiyakan kung inay Diyos talaga? Kung si Satanas pa lang nagsalita sa'yo, tapos nakikinig kami sa'yo, wala ka namang full proof na evidence na talagang Diyos yun. Opo. Nagsalita sa'yo.
Mhm. Kasi sino ngayon ang makakapagpatunay na saksi Mhm. na ikaw ay kinausap ng Diyos, ikaw lang. So para ka rin si Kibuloy, no? Si Kibuloy, Opo. ganun din. Meron din isang pastor na ano daw siya kay Satanas, no? Nakipag-wrestling. At Nakipag-wrestling. sila lang daw dalawa naglaban sa impyerno. At yun daw ay championship. Wrestling Oh, championship. sino po daw ang nanalo? Di umano siya lang daw. Siya lang daw ang saksi at saka si Satanas. Kaya siya ay nag-hold siya ng isang yung pagbibigay ng belt no, sa kanyang church. Nilagyan siya dito ng champion. Wrestling champion dito. So, Kakaiba itong... kung maniniwala ka sa mga sabi-sabi, pwede kasi naman kahit sino yung magsabi rin eh. Pwede. Kahit naman sino, kahit ako, pwede ako magsabi ng mga kakilakilabot, ng mga salita at ng mga himala na hindi naman totoong nangyari para magkaroon ako ng authority. Pero kasi ang sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay sapat na eh. Ito lang ang kinasihan ng Diyos eh. O hiningahan ng walang na espiritu at ito lang ang walang mali. Okay. Ngayon, kung wala rito yung sinasabi mo, hindi ako makatitiyak na ikaw ay hindi nagkakamali dahil wala ka naman sa Biblia. Mhm. Hindi naman yung karanasan mo sinabi na mararanasan ng kahit sino sa Biblia, no? At wala naman sinabing ang Panginoon na sa panahon na tapos na ang salita ng Diyos, ay makikipag-usap pa siya sa isang individual upang kanyang sabihin ang hindi niya nasabi sa mga apostol. Parang kulang, no? Parang kulang. Parang kulang. So, hindi pa sapat ang ministry ng mga tunay na apostol. Kailangan pang pumili ng bagong apostol. Na ito parang 20 years old lang, no? 30, parang nasa early 30s. 30s po, parang wala pa siya. Baka wala pa nga Wala 30 pa. years old, no? Wala pa nga itong edukasyon, di man lamang natin alam, sa ba nag-aaral ng Biblia yan. At mukhang siya ay Pentecostal talaga. Pentecostal po, Pastor. Pentecostal. And usually, diyan ang gagaling ang mga kulto sa Pentecostal movement. So, Dahil hindi sila nag-aral ng scientific, yung tawag dyan is the art and science of biblical interpretation. Hermeneutics. hermeneutics. Kulang na kulang sila sa hermeneutics. Kaya kahit ano na lang maisipan, tuturo na lang, kahit na hindi naman warranted ng scriptures. Mhm. Sige, tingnan natin pa yung kanyang... Paano po, Pastor, yung pag sinabi na ako'y nanaginip, mayroong nangusap sa akin ng Diyos, parang ito ay katulad din nung nasa Bible. Pwede bang paniwalaan yun? Hindi pa rin. Ano po? Kasi Kaya nga, parehong-parehoan yan. ang struggle natin ngayon ay yung hindi lang yung infallibility of the scriptures, but the sufficiency of the scriptures. Pag sinabi kasing the scripture is sufficient siya, or sapat na siya, Opo. huwag mo na siyang dagdagan. Huwag ka na mag-claim na ikaw din ay kinausap ng Diyos. Dahil sapat na yung salita ng Diyos. Kasi pag kinausap ka ng Diyos, may sasabihin sa iyo siya. Nangangahulugan yun na kung totoo ang sinasabi mo, kailangan natin idagdag ito sa Biblia. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngayon, kung may sinabi ang isang tao sa panahon ngayon na siya kinausap din ng Diyos, ipinapagawa siya ng Diyos ng ganitong bagay, ganitong gawain, paano yung sinabi din ng Biblia na sapat na ang kasulatan para gamitin sa pagtuturo, sa maling katuruan, sa pagpablaan, sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain? Bakit kinokontra mo ang Biblia? So, ang mangyayari, kung ikaw ay kinausap din ng Diyos at sinabi mong ito ang salita ng Diyos sa panahon ngayon, kaya yung mga restorationist, Restoration. yung Restorianism, yung nagre-restore ng katotohanan kasi nawala daw. Nasa kanya na ngayon dahil siya ang sinabihan ng katotohanan nawala. Talagang special. Special siya. So, para din si Butchal ito, no? Parang continuation ito nung apostolic. So, siya naman apostol din eh. Apostol din po So, siya. kaya lang, ibang grupo siya. Nagkiklaim din siyang si Batang Apostol. Young apostle eh. Young Apostle. Tumataas ang pangarap. Gusto niyang sumikat. Pasikatin natin. Ito po, Pastor, encountering Sikat na yan. naman siya. So, ano yung encounter? Sige, tingnan natin kung ano yung salita. Paano yung ini-encounter?
Pastor? Mapapansin mo yung music, no? Ano po ba ang ang katibayan ng na-encounter ng isang tao ang Holy Spirit? Ano ang palatandaan? Ganyan po ba? Tamang po ba Walang yun? music. Walang music. Ang banal na espiritu ay hindi mo mararanasan through music. Kasi ang banal na espiritu ay kumikilos ay sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi siya pwedeng i-trigger. Hindi siya pwedeng i-schedule. Hindi siya pwedeng I-impart. takdaan ng panahon, ng petsa. O hindi rin siya pwedeng dalahin sa emosyon lang. Kasi ang Holy Spirit, Diyos yun. Hindi mo nang pwede siyang manipulate. Kasi Grabe, nakikita natin dito, manipulation eh. Oh, Kasi may music. Alisin mong music, kung tingnan natin. Kasi ganito yan eh, no? may music. Ang music ay nakaka-trigger ng pag-release ng endorphins. No? Endorphins is a brain chemical that is similar to the effect of shabu. Its effects ay katulad siya noong nahahay ka. Kasi pag ang endorphin ay natitrigger, pagka ang isang tao ay nakarinig ng mga positibong bagay, tapos yung kanyang emosyon ay tinrigger lalo ng musika, ng drums. Kita mo sa concert, natitrigger ang endorphin kahit ng mga hindi Kristiyano. Opo. Kahit hindi, Nag-hysterical sila, di ba? kahit walang healing, Nahihimatay din sila. Kahit walang healing. mga secular Kung music. ano yung sinasabi ng music, nung lyrics, talagang dalang-dala sila. Alam ba, pag nanood ka ng sine, di ba, sa sobra mong parang Nakikarried away. Yun, nakikarried away ka noong mga tauhan sa pelikula. Kung ano yung kanilang nararamdaman mo rin. Na-impart sa'yo yung feelings, yung emotion, saka yung sitwasyon, parang naroon ka rin mismo. Dahil sobra kang, ang tawag doon, nakikarried away ka na doon sa mismong eksena. Kasi kadalasan yan, nakaka-relate ka. Nakarelate ka na. Yung karanasan nung actor, yun din ang naranasan ng noon. Tapos may pangarap ka na nagaganap doon sa eksena na ganun din ang gusto mong mangyari. Kaya pala. Kaya di ba parang paglalabas ka na sa sinihan, parang wala ka sa mundo mo. Parang may iba ka ng mundo. Ang mundo mo nalipat na doon. Nalipat sa Mundo noong animasyon. Noong plot ng kwento. Dahil sa sobrang na-trigger ka na ng sights and sounds. So nawala ka sa sarili. Yan din ang nagiging daan. Yung endorphins ay nare-release at nagkakaroon ang tao ng feeling of ecstasy. Isa ring natural phenomenon yung pag-release ng tinatawag natin na adrenaline, no? Yung adrenaline na pagka ikaw ay natatakot, halimbawa may sunog, may nangyaring kumusyon, tapos ikaw ay natakot bigla, nakakapagdagdag siya ng lakas, extraordinary na lakas sa iyo. Nati-trigger ang iyong katawan na mag-produce ng adrenaline pump at adrenaline surge. Matatalon mo yung hindi mo kayang talunin kung hindi ka na-trigger. Kaya bubuhat mo ang isang napakabigat na bagay. kahit yung refrigerator na malaki, kaya mo buhatin. Kahit na asawa mo mataba, kaya mong ibaba. Dahil nga sa sobrang adrenaline rush. Yan. Grabe. So, Parehas at lang ito yung pala. nagiging, ito yung rin, yun ang tinitrigger din ng mga athlete, di ba? Kaya may mga banned substances. Kasi pag ininom mo Para yun, malakas. halimbawa, yung marijuana, nagtitrigger siya ng adrenaline, ng lakas, ng extraordinary. Nabuboost ang iyong performance. Yun din namang endorphin, nabuboost ang iyong emosyon. Nadodouble yung iyong excitement mo. Syempre, mai-excite ka pag may sakit ka na gusto mong gumaling. Magpapadala ka sa speaker. Muslim! Satan! Get out! Syempre. Sabi nga sabi doon sa yung nag-pray, English pa naman yung prayer po. Sabi, Satan, get out of him. Let's go. Kasama siya no. Kasama niya yung Let's go! Mas nakakatawa yung narinig ko dahil bago pa lang pinag-pass out. In Jesus' name, Jesus, get out! Di na si Satan. Jesus na ang pinalabas. No? So that's a problem. If we are getting carried away by our emotions, whenever there are activities like this,
Hindi ka na nag-iisip eh. Mm. So gagawin mo na lang kung ano yung Emotion na pinapagawa. Ngayon kasi may suggestion na eh. Pag lagi na yung nangyayari sa kanyang crusade, yung mga dadalo, ini-expect na kasi nila mangyayari yon. Kaya nga pag napanood na nila na nagtututumba, yung mga bata, ano namang alam ng bata para mo pangisayin? Ang katulad. Eh napakadaling pangisayin ng bata dahil iyo lang isuggest sa kanyang isip na yan ang Mangisay ka. Yan na. Tapos mangisay ka, gagayahin ka niya eh. Nanginginig na. Oh, di ba? Manginginig din siya. Kung ano yung nangyayari sa kanyang pinaniniwalaan, maniniwala din siya agad. At yun ay magaganap din sa kanya yan. Pero pagkatapos matumba, papaspas lang ng damit yon, tapos hindi na uli susunod sa magulang. Oo. Balik ulit sa dating. Balik ulit sa dating ugali. Walang nangyayari. Si ang tunay na feeling ng Holy Spirit ay hindi feelings. Hindi feelings brought about by your experience, but it is being controlled Being controlled. by the Spirit. Pag nakokontrol ka ng banal na Espiritu, kung anong kagustuhan ng kumukontrol sa'yo, yun ang sinusunod mo. You are a slave of the Spirit. Of the will of the Spirit. Ano ba ang will ng Spirit? Yun pala ang... Di ba? Peace, joy, long-suffering. Yan yung bunga ng Espiritu. Kasi yun ang kalooban ng Diyos eh. Ang banal na Espiritu, ang gagawin niya, kung anong kalooban ng Diyos, hindi naman kalooban ng Diyos na mangisay ka. Mangisay. Wala sa Bible. Wala kasi sa Bible. Alam mo yung mga nangisay? Sa pero yata. Yung naslain, Mm. yun yung mga non-believers sa Bible. Yun yung mga non-believers. Yung naslain na una sa New Testament ay yung mga sundalo at yung mga bantay ng templo at ng mga sundalong Romano nakasama noong mga huhuli kay Jesus. Dito mga Yung mga nais din. Pharisees. Sila yung unang natumba. Yung na-slain na Apo. patumba ha, hindi pataob. Kasi sa Bible, hindi slain ang tawag, kundi sila ay nag-prostrate, lumuhod, at saka sila ay nasubasob. Ito kasing ginagawa nila, ay natutumba. Hindi nag-ano ng worship. Hindi yung nag-worship eh, kung di nawawala sa sarili. Yung mga natumba ay pataob sa Bible. Sila Isaiah, Jeremiah. Si At hindi Daniel. sila nawala sa sarili, kundi lalo silang na-conscious sa kanilang sarili. Si Daniel nga po, alam niya. Lalo silang na-conscious. At ang kanilang kinaka-conscious ay dahil banal ang Diyos, sila ay makasalanan. Ayun. Kaya sabi nila, sila Isaiah, nung siya ay matumba, pataob, sabi niya, who unto me, diba? A man with unclean lips. So lalo siyang nako-conscious na siya hindi karapat-dapat sa Diyos. Hindi siya nawala sa sarili na parang nablangko siya. Nangingisay po. Na kung ano nung pinagsasabi, na nawala na. Kundi lalo na naunawaan niya na hindi siya karapat-dapat eh. Sa Diyos. Itong mga ito, wala namang ganun eh. Nawawala na sa sarili sila. Nawala eh. na sila sa sarili. Tapos kung ano nang pinagagagawa, yung ibang denomination nga, nagtatatahol pa nga eh. Merong howling in the spirit. Ito, Pastor. Merong meowing. Sige, tingnan natin. May nabasa ako na ito daw, kung si Binihin daw, ang power niya ay sa pamamagitan ng kanyang jacket. Ito naman, yung puppy roar niya eh. Ano ba? Puppy roar. Ginaganon po niya yung tao, pinapagaling niya in Wow! Ginaganon niya. Nagro-roar. Oo, nagro-roar. Puppy roar. Parang puta. Yan, parang... Yan, parang... Parang pusa. Yun eh. Pusa. Matindi pala po ang ano nito. So, madali lang kasing magaganyan. Yang panahon po siya eh, kaya Madali. ganun pa siguro. Siguro pagka yung matanda na siya, Lion na. dog na. Dog na. Hindi na papi. Pag layo na, hindi na kaya yung layo. Ayoko. Hindi niya kayang tatahol na yan na parang asong matanda. Ito po, Pastor. Ito kasi, sinasabi niya dyan na kapag ikaw daw isang pastor na hindi ka naniniwala sa healing, na nag-ano pa si Jesus Christ ng healing prophecy ngayon, hindi ka karapat lahat maging pastor. Mag-ano ka na lang. Pag hindi ka daw naniwala sa healing. Oo, magkarwas ka na lang. Sabi niya, pakinggan nga paano natin. rin natin? Tingnan nga natin. Antay sa mga kardero. Wa doon mga pastor, mga kasibahanan, nga dili mo taw bilagro sa Dios, dili pa na sila anak sa Dios. Bisaya kasi. Wa pa rin sigurado church. Di mo to muayo ang Ginoo, pero mo to nga muayo mananambal, pero di klaro ni matawana. Mo to sila nga muayo ng orasyon, albularyo, abat, sigbin. Pero di kay mo to, wa na klaro ni church. Mo to wak-wak, kundi mo to gawon sa Dios. Unsa naman yung trabaho. Mo to bulto, mo to white lady, mo to kung sa to mapikas ganyan dire. Manananggal pagka way klaro.
Pero about tas Ginoo di mo to. Dili para sa mga pastor. Paminaw ha man. If pastor ka na dili ka mo to o gawon sa Dios. Find another job. Another job. Car wash. Hindi Ang ko kanak pinaintindihan. na lang. Marunong Pag sabi. Para magdaog na tari. Okay? Wala raw. Sa'yo na kayo. I-pastor kayo, di ka mo ito na muhiling ang Diyos, maayo ang Diyos. Speak in tongue, prophecy. Di ka mo itong say sa wonders of miracle. Find another job. Yan. Ano sinasabi niya? May silang trabaho. Yung mas Trabaho, plato, brother. renderia. Kanara. Sabi po niya diyan, kung hindi ka ikaw ay pastor na hindi ka naniniwala na may miracle pa rin ngayon at mayroon pa rin prophecy at yung speaking in tongues hindi komportable, hindi ka sang-ayon doon, find another job. Muna sinabi niya ay hindi magkarwash ka. O, hindi ka karapat-dapat Alam maging mo pastor. kung yan ang sinunod nila Martin Luther? Wala siyang yun. Then ang mga founders ng modern church, ng iglesia ngayon, ng mga missionary, hindi naman naniniwala dyan. Nawala naman yan. Grabe. Since the time of the Apostle John, ng Revelation, 110 AD pataas, sila Walang John ganun na. Chrysostom, hanggang sa kay Augustine, hanggang kay Luther, kay Calvin, wala namang ganyan eh. Wala siya ngayon. Kung talagang hindi na magpapastor yung mga hindi naniniwala sa ganyan. Hindi kami naniniwala na may taong binigyan pa ng power na magpagaling at ng kaloob ng magpagaling at gumawa himala. Pero naniniwala pa rin kami na ang Diyos ay nagpapagaling. Papagaling pa. Yung kasi ang ano niya kasi nga, hindi Yun po. siya, mali yung interpretation niya ng cessationism. At ito yung isang dapat itama. Akala nung iba, ng mga Pentecostal, charismatic, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin. Akala nila, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala. Maling-mali kayo. Mas lalo kaming naniniwala na ang Diyos nagpapagaling pa rin. Hindi nagbabago ang Diyos ang pagpapagaling ng paggawa ng himala. Ang Diyos gumagawa pa rin ng himala araw-araw. Ang hindi na lang po nag-i-exist ay yung mga apostol na binigyan ng kaloob ng himala at pagpapagaling. Pagaling. Halimbawa, nag-pray kami ng kagalingan. Naniniwala kami ang Diyos magpapagaling doon. Yun. Pero hindi namin inaangkin na kami ang mayroong kaloob na yan. Yung Dahil tumigil na po, dahil po ang kaloob ng pagpapagaling, kaloob ng paggawa ng himala, at kaloob ng pagsasalita ng wika. Yan po ipinagkaloob lamang sa mga tunay na apostol. Dahil yan po ipinagkaloob, ang tawag dyan ay foundational gifts. Opo. Yan yung kailangan noon para maitatag ang pundasyon ng iglesia at maitayo ang katuruang Kristiyano na narito na ang mabuting balita sa mundo, andito na ang kaligtasan. Ginawa na ng Panginoong Hesus. At nang maitatag na yung pundasyon ng mga apostol, sila yung binigyan lang, yung mga tunay na apostol. Nang maitayo na ang pundasyon, hindi na kailangan yung mga yun. Dahil mga sign gifts ang tawag dyan. Sign gifts. It is the sign that God's kingdom is already here on earth and that He already has established the church. At pagka naman lagi ka pa rin nangihingi ng sign, alam mo naman ang dumating na yung iglesia, ikaw yung mahina ang pananampalataya, kailangan mo pa rin ng sign. Meron na. Noon na naganap na yan, hindi na kailangan pa yung paulit-ulit na tanda na maganap. Pag naganap na kung ano yung hula na yung sa Joel, no, sa Ezekiel, sa Joel na at saka sa Ezekiel na makakakita ng pangitain ang mga tao, yun ay naganap noong ibuhos ang banal na espiritu. Una sa mga apostol, ikalawa sa mga hintil, at ikatlo sa mga disipulo ni John the Baptist. 3 beses lang po na nagkaroon ng tawag doon, yung pagsasalita ng wika. Na siyang tanda nung una, tanda nga siya na dumating na ang banal na espiritu. Kung dumating na, hindi na kailangan ng tanda, araw-araw dumating Araw-araw. na. Ano? Pag may bagong apostol, hindi meron ulit ganun. Ibig sabihin, pag may bagong apostol, kailangan ulit-ulitin uli yung tanda na yun. Hindi niyo tinatanggap na dumating na nga, hindi na kailangan ng tanda pa. At ang Diyos ngayon ay patuloy pa rin naghihimala. Patuloy pa rin nagpapagaling. Patuloy pa rin siya na gumagawa ng mga hindi pangkaraniwan na hindi kayang isipin ng tao.
Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpapatigil ng bagyo, nagpapatigil ng lindol, bumubuhay pa rin siya ng mga patay sa espiritu. Yun ang pinakamalaking At himala. bumubuhay pa rin siya ng talagang patay na. Pero walang kaloob yung tao. Opo. Naniniwala ako na God can still resurrect a dead person. But without an apostle, without Joey Teves. I don't need Joey Teves because what I need is the Bible. I don't need an uneducated person who will teach me about the work of God. Because God has already told me through the scriptures Scripture. that He is still doing miracles. But wala na ngayon ng mga tao na yan na nagyayabang. Nagyayabangan mo ko na huwag ka nang magpastor. O pagka ikaw ay hindi naniniwala na ikaw ang hindi ako naniniwala, ikaw ang naghihimala. At puro peke lang ang himala mo. Ganito ko lang naman kasi nawala ka noong pandemic O nasaan ka noong pandemic? Kung Wala. totoo nga kayo gumagawa ng himala. Hinahamon ko lahat. Magdadala ako sa inyo ng may sakit. Patunayan nyo. Isang araw kasi nakaranas ako ng ganyan na sobrang too much belief in Morris Cirulo. Si Morris Cirulo, isa yan sa mga nag-evangelize sa ibang bansa, nagdadaos ng Healing Crusade. So nung nagkaroon siya dito ng Healing Crusade, si Morris Cirulo, during that time, I'm still a Pentecostal charismatic believer. So sumama ako sa isang church na may daladalang isang pipi, isang bingi, pipi at bingi, tapos isang pilay, tapos isang bulag. Tapos talagang pinili nila yon para dalhin sa crusade. At ipinagmalaki na roon ng pastora sa bayang iyon na pagbalik namin, magaling na ang mga taong ito. Talagang handpick nila yon. Namili sila ng pipi, bingi, bulag, at saka ng lumpo. Ay, yung lumpo na stroke. So, dinala namin sa Luneta. Eksaktong pagdating namin, naghihiling na si Morris Cirulo. So, lumapit kami sa stage. At ang sabi ni Morris Cirulo, yung mga pipi daw ay yung ilayhan sa bibig ng kasama. Tapos bingi, ipasok sa tenga. Napatapat sa akin yung pipi at bingi. So yung isa kong kamay, narito, sa bibig. Hindi ko nga alam kung alin ang uunahin ko sa tenga. Kasi kung iniisip kong isang tenga lang ang pinasukan ka ng daliri, sabi, ipasok daw. Baka hindi lang gumaling. Kaya pinapalipat-lipat to dito. Dito. Yung isa naman, nililihas naman ng pastora, yung pilay. Tapos yung isa naman, yung bulag, nakaganon dito. So, sabi ni Morris Cirulo, the Lord is healing you. Yun. So, ako naman, you claim it. You tell it to that person who is sick that you are now healed. Talagang, In Jesus' name. ano po. So, sabi ko, magaling ka na. Nakakarinig ka na. Lipat-lipat yung aking daliri sa dalawang tenga, natatawa rin ako sa sarili ko, tapos yung isa mundo. So, ako talaga seryoso ako. Kasi gusto ko talagang gumaling. Hindi, concerned ka. Parang sincere ka. But I'm sincerely wrong. Yun. Kasi mali. Hindi ibig sabihin sincere ka sa isang bagay. Tama ka na. Opo. Pwede ka maging sincere sa mali. Lalo ka ng parurusahan dahil mali ka. Sincere ka pa doon. Ngayon, ang nangyari, di umalis na. So, to make the story short, nakaalis na ang lahat, umaga na, masikat ng araw, alas 7 na ng umaga, alas 8. Naroon pa rin kami dahil walang gumaling kahit isa. Yung pipi pa rin. Sabi ko, nakakarinig ka na. Sabi ko, naiiyak ako kasi sabi ko, bakit dito ito gumaling? So, hindi pa nakapagsalita, hindi pa nakakarinig. Sinyas pa rin ang sinyas eh. Kasi ganito yun ang pipi, usually, karimitan bingi kasi. Kasi Salamat connected po, yun eh. Pag wala kang narinig na word, hindi ka na makapagsalita, wala kang alam na word. Kaya pipi rin yun. Kaya pipi at bingi natapat sa akin, natatawa nga ako, napatapat to sa akin, pipi at bingi. So nung halos alas 10 na, matindi na ang sikat ng araw, yung pastora doon ayaw pumayag sa Diyos. Sabi, no, we will not accept this. God, you heal these people. Yun ang... Because dahil sinabi na namin sa mga tao sa aming bayan, nagagaling sila. Mapapahiya. So, ako naman noon, nag-start na rin ako na mag-isip. Kasi common sense na lang ako eh. Pinapala pa akong sapat na educational background. Kasi bago lang ako mananampalataya. So, nag-iisip ako, bakit kung talagang kalooban ng Diyos gumaling? Ba't di gumaling?
So, anong nangyari? Paikot kami nagpipray. Pinaikutan na namin yung tatlong may sakit. Oh. Naghawak-hawak kami. Tapos, we are praying in turns. Kumbaga, ikaw na, pastor, natapat na sa akin. Pray ko. Pagalingin ko. Pray ulit. Hindi gumaling. Kinukumusta, wala. Siya na naman yung katuwid. Hanggang sa ilang ulit na nakapaikot na ng prayer. Ayaw niyang pumayag. So ako, nakapagsalita ako. Doon natapos doon sa prayer ko. Sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo po talaga, tak naman gagaling ang mga ito. So yung puso ko, na-defeat na ng purpose ng Diyos talaga Sabi ko, kung talagang gagaling ang mga ito, Panginoon, hindi naman po kami mabibigo Pero dahil po hindi gumaling, ang ibig po sabihin lamang, hindi mo pa panahon pagalingin ang mga ito. Baka hindi mo pa time. Kasi ako, I still insist na gagaling. Ang naisip ko na lang, baka hindi pa ito ang tamang panahon. Di tumigil na. Tigil na kami. Pumunta kami sa bahay ng isang kapatiran. Pagdating namin sa bahay ng isang kapatiran, dito rin sa Manila, tuloy pa rin. Naawa na ako. Umiiyak na yung lumpo. Umiiyak na. Hindi pa rin So, we are making people twice defeated Twice defeated. They feel that they are blackmailed. Kasi kung well-meaning sila, iisipin nila, bakit gano'n ang Diyos? So, dalawa lang yan Either sisisihin nila ang Diyos, hindi yung pastor, kasi laging sasabihin ng pastor, kulang ang faith mo, sisihin nila ang kanilang sarili. Ligtas yung pastor. Kaya pala Dalawa, either mahina ang faith nila or ang Diyos, hindi kayang gawin. So, ang nangyayari is, sinasangkala natin ang Diyos Sa tuwing tayo ay magdedemand sa Diyos ng isang bagay na hindi naman niya iniutos na ating i-demand, na hindi natin i-claim. Hindi naman pinapaklaim ng Diyos ang healing. Hindi naman sinabi ng Diyos na pag kayo lumapit sa akin at humingi ng kagalingan, automatic gagaling. Wala namang ganung assurance ang Bible Claim it. It is still the will of God kung sino ang pagagalingin niya at kung kailan niya pagagalingin niya. So, hindi natin dapat ipagpilitan. Sabi nga ni ang ganda nung napanood ko na video nung bata-bata pa si Miriam Santiago. In-interview siya ni... Sino ba nag-interview sa kanya? Janice Titilen. So, sabi niya, I have a theory that prayer cannot change the mind of God. Sabi ni... Ang ganda Sabi na, bakit mo nasabi yan, Senator? Kasi ganito yan Diyos na nga siya Panginoon na nga siya He is omniscient. He is omnipresent. He is omnipotent. Kaya niya gawin lahat ng bagay. Ngayon, halimbawa, sabi niya, ito ang sitwasyon. Halimbawa, may dalawa daw boksidor, singero. Tapos ay parehong nag-pray na mananalo sila. Siyempre, ang prayer ng isa, manalo siya. Hindi mga kakampi niya, nag-pray, manalo din yung kanilang. Hindi doon naman pwedeng ang Lord ay mag-play favorite. Na kung sino ang mas malakas ang prayer, yun ang kanyang papapanalunin. Kasi hindi na siya fair. Diba? Magkakaroon ng unfairness. Kasi sabi kanya, I have a theory that God cannot be changed by a prayer. His mind is already, may decision na siya. Hindi mo na pwedeng baguhin pa. O diba, kung ang decision ng Diyos, hindi ka pagalingin, kaya mo bang baguhin? Ano mas marunong ka pa sa kanya? Dinidiktahan ng Diyos. Ay kung ang mas maganda siyang layunin, gaya nung sinabi ni Pablo na meron siyang tinik sa laman. Pinag-pray niya ng 3 times, pero ang sagot daw ng Diyos sa kanya, sapat ng aking lakas, sapagkat kung kailangan ka mahina dahil sa karamdaman mo, saka naman ako malakas. Kaya sabi niya, hindi ko na kailangan ipag-pray po ulit. Kasi na-discern na niya na hindi siya pagagalingin. Hindi aalisin ng Diyos yung kanyang tinik. So it is not promised by God in the scriptures that He will automatically heal somebody who is praying for his health or for his healing. Hindi ang Diyos nagbigay ng guarantee. Tayo lang kasi ang nag-aangkin dahil gusto nating masunod ang ating kalooban para tayo masabi na tayo sa Diyos. Para tayo masabing tayo makapangyarihan. Para masabing tayo ay mayroong karapatang mangaral. Kumbaga, we borrow authority from miracles. Alam nyo, ang miracles cannot be used to promote the gospel. No? It cannot save people. Even during the time of the Lord Jesus Christ, yung mga tao, dami-daming nakakita ng himala, ng healing, nakakita ng, di ba yung 10 na kitongin, pinagaling, isa lang bumalik? Hindi garantiyo na dahil naghimalaan Diyos, maging Kristiyano. Hindi.
Tama yung 5,000 na kinakain niya. Mhm. Di ba? Wala nung siya nakapako sa krus. Wala man lang Wala. nagpakita doon. Ang natira nga lang ay si Apostle John. Lahat ng apostol nag-ali siya. So, healing, miracles are not means of God to save the soul. Same. It is just a sign. Ngayon, kung hingi ka pa ng hingi ng sign, para kang bata, batuta. Sinabi na ng magulang mo, ako tatay mo. Magsibigay ka pong sign. So, araw-araw magbibigay kang sign na tatay mo ako. Araw-araw Bigyan mo ko ng sign na tatay mo ako. Tatay. Tatay kita pala, tatay kita. Ibig sabihin, napakahina ng iyong faith. Pagpatuloy kang humihingi ng himala para mapatunayan mo may Diyos. Napakahina ng iyong pananampalataya. Because faith is belief in the things that you don't see, No po. that are unseen. Not felt. Faith is not feelings. Magkahiwalay yan. Usually, your faith, your feelings and emotion contradict reality. Dahil ang nakaka-emote sa atin, yung ideal na gusto natin. Yun ang nagpuproduce sa atin ng magandang pakiramdam, yung gusto natin. Pero pag hindi natin gusto, ang nangyayari, wala tayong magandang pakiramdam. So kung yung faith mo ay based on your good feelings, yung experience of ecstasy, then that is not faith. Because feelings is not equivalent to faith. Usually, faith contradicts your emotion. Hindi iba yan. Okay. Ito po, Pastor, itong video na to, pwede po natin i-compare ito. Ano ba talaga pagka nagpagaling ang Panginoong Jesucristo at saka yung mga apostol sa New Testament? Ano ba yung pagkaiba nito sa mga pagpapagaling ngayon ng mga self-proclaim apostle? Tingnan po natin. Si Tatang. Gumaling ba talaga ito? Yan. Isa lang ang masasabi ko. Nasaan siya na yan? Yung matanda. Wala po kayong balita. Ayun. Walang proof na talagang gumaling. Kasi ganito yan eh. Usually, yung mga nakaratay sa wheelchair, kadalasan, kaya na nila talagang naglakad. Pero dahil nakakonfine na sila dyan ng matagal, walang nagtitrigger na sa kanila na lumakad ka. So, self-defeated na siya. Opo. Ang tawag dyan, psychosomatic na lang yung sakit. Minsan, dahil sa katagalan na ng sakit niya, gumaling na pala siya, hindi niya alam. Hindi niya alam. Tapos may nag-trigger sa kanya, lumakad ka, nakalakad, akala niya, yun ang nagpagaling. Kasi maraming ganyan na lumpo na kulang lang sa pag-trigger eh. Kulang lang sa emotional,
Spunk. Brother RJ, pwede pala tayo man-trigger yung mga nakikita Oo, natin. oo, kayang-kaya. Kasi yung mga yan, ayon sa kay Justin Peters, pinag-aaralan ng mga faith healers, yung history. Alam ba yung daw mga hindi nakakabasa? Bakit hindi makabasa? Kasi walang salamin. Kaya pag yun ay sinuutan nila ng salamin, makakabasa yun. O kaya pag sapat ang lighting, kasi sabi nga, may isa daw, hindi makabasa. Ngayon, saan nakatira? Ay, di mahirap lang siya, madilim, wala siyang pambili ng Kaya pala pangbayad yun. sa kuryente. So, bukod sa malabang mata niya, madilim pa. Ngayon, nung kanila daw, yun na kasi may nag-reveal nang kanila daw ilawan at pabasahin, nakabasa, sabi niya, ito ang magandang subject. Magandang subject, yun daw ang pinasali. Yun ang O, dahil alam nila na kulang lang pala sa liwanag. O, di akala naman ng tao, gumaling siya. Hindi niya alam, yung pala na testing na siya. At naging subject siya noong pagpapagaling. Dahil ito yung mga psychosomatic illnesses Nako. na emosyon lang o sa circumstansya lang ang dahilan. Kaya hindi nila magawa yung kanilang gagawin. Kaya ang ginawa nila, yung daw malalaking letters na Bible ang dinala. Tapos inilawan. Tapos pinabasa. Ay talagang basang-basa. Yung pala yung malabo. Yung pala, malabo lang ang mata, wala pang ilaw. Wala. Nasa basement daw nakatira eh. Oo, talagang madilim. Yung madilim. Kahit ako yata, di ko na kaya bumasa ng Kaya nga, may taas wala ka pang salamin. Ay, taas ang liliit ng letter. Eh ako, pagka ako, malabo ang aking pag nag-aalis ako ng salamin, akala nila malinaw. Hindi, malalaki lang ang print. Nakakapag-alis ako ng salamin. Then, ang lalaki na ng aking print sa computer. Saka talagang ilalagay ko na sa aking manuscript, yung verse. Hindi ko na kailangan yung Bible. Naroon na mismo na sa aking manuscript yung verse. Basahin ko na lang. Pinalaki ko na rin ang font. Minsan 16. Oh, malalaki po. Oh. Malalaki talaga. So, Pastor, yun. Siguro, wala nang itong video. Doon po natapos yung ating kay Joey Tebe. So, ano po ang inyong conclusion sa kanya? Meron Ang po tayong- conclusion natin, you don't interpret dreams and you don't trust dreams to claim that God has spoken to you. Because dreams, hindi po yan. You must keep in mind na kumpleto ng Bible. Having revealed everything we need to know from now until eternity. Kasi kung hindi pa sapat ang Biblia, ay hindi tayo makakatiyak na yung lahat ng ating natutunan sa Biblia ay makapagliligtas sa atin. Kasi lahat naman ng sinulat sa Biblia ay para sa ating ikaliligtas. Yun. Hindi po para tayo maghintay pa ng ibang salita ng Diyos. Subjective kasi pag ikaw lang ang nagsasabi na kinausap ka. Subjective yan. Sabi nga ni John MacArthur, yung sa mga nagkikiling na sila yung kinausap ng Diyos, gaya ni Kenneth Copeland, gaya ni Creflo Dollar, mga modern day apostles, claiming that God speaks to them vividly. Sabi naman ni MacArthur, bakit naman, kung nakikipag-usap pa ang Diyos, bakit sa kanila pa, ba't di sa akin? Mas qualified ako. Oo nga. Ba't naman pag-usap pa ang Diyos sa mga fly-by-night lang? Isipin mo, common sense, ba't ang Diyos kailangan pang gumamit ng isang hindi naman kilala at ng isang hindi naman nag-aaral? Ng isang hindi naman paniniwalaan ng mga ibigay. Mas mabisa na ang Diyos gumamit ng isang mas kilala sa Christianity para sure na maras marami makaunawa. Bakit naman siya pa? Na bago pa lang nag-uumpisa. At bakit sa Bisaya lang? Bakit di siya pumunta rito? Diba? At bakit naman di siya makapagsalita ng English? O kaya Tagalog? Eh di Bisaya lang ang maakbot niya. Eh kawawa naman tayo mga Tagalog. May sinasabi pala ang Diyos sa Bisaya, hindi natin maintindihan. Unfair yun. Unfair naman sa Pilipinas. Sa Tagalog, nagaya ko, di ba? Kita mo, pag nagsalita siya, di ko maintindihan. Kahit yung tangs po niya, Bisaya eh. Tangs yung Bisaya din. Sabi niya, Rabasika, talagasan. Di ba? Bisaya pa rin yun, di ba? So, yun ang problema. Speaking in tongues nga, Bisaya pa rin. And speaking in tongues is a known language to the speaker. Eh bakit Bisaya pa rin? Yun yung sa kanila. Known language po. Isa pa, yung speaking in tongues, ay hindi naman talaga po salita. Hearing yan. Kasi kita niyo po sa Bible, sa Acts chapter 2, ito po ang tunay na interpretation ng speaking in tongues. Ang speaking in tongues ay
Hindi unknown tongue. Yan po ay known. Pero, hindi alam nung nagsasalita na siya nagsasalita ng ibang wika. Kasi hindi nga niya alam. Hindi siya nagsasalita. Unknown to the speaker. Pero, yung hearer, known to them. Kung ba ako nagsalita ano ba sarili ko po? Hindi. Parang hindi, maintindihan mo, ayos sa pagkaunawa ng wika. Ganito lang. Hindi mo alam na nagsasalita ka ng wika. Hindi mo alam. Nagsasalita ng wika yun. Hindi naintindihan mo lang. Unknown to the speaker. Unknown to the hearer. But unknown to the speaker, that the hearer knows what is. Translation ng itang ang hearing. Diba sa Acts chapter 2, ilang libo yun? So, yun lang ang nakaupunan, yun lang ang corporate. Paano yung kabuuan nila? Hari yung 1,000, 8,000, tapos iba-iba yung isa. May taga Ehipto. Ngayon, iba-iba ang wika na nilakhan nila. So, hindi na sila marunong ng wika ng mga apostol. Ngayon, nang magsalita ang mga apostol, nakagawa nila. The Holy Spirit translates their language to the language of the Kasi bakit ganun din? Kasi kung talaga ay nagsasalita ng wika ng nakisunod yung isang apostol, kailangan ulit-ulitin niya yun sa iba-ibang wika. Dahil hindi naman isa lang ang wika ng so, kailangan ulit-ulitin niya kung may Egyptian language, nagsasalita sa Egyptian language, para Egyptian marinig, kumamala. Tapos, siyempre, titigil ulit sila kasi meron kami ng halimbawa ng mga native halimbawa ng ang kanilang language, let's say, ay Syrian language, no? Or Assyrian. No? So, kailangan magsalita din siya ng language nila. Oo, para maintindihan din nila. Isang beses siyang nagsalita si Pedro eh. Di ba, pinatahimik niya ang crowd, tapos nagsalita siya, nag-sermon. Naintindihan lahat. So, ibig sabihin, yung isang salita ni Pedro, translated into different tongues of the Holy Spirit. Alam mo, ang isa ngayon na example niya, yung earphone na may translator. Pag nagsalita ka, kahit di ko alam ang wika, di ba, Bicolano ka, di ba? Pag nagsalita ka ng Bicolano, kung narinig ako ng Bicolano ang translation. Tapos pag nagsalita ka ng let's say, Arabic, ang translation sa akin, sa Bible. Kahit i-set mo lang siya. So, kaya makikita mo, yun ang hindi kayang gayahin. Ngayon, ang salita nila, sa bababarabat, malamig. Mr. Cleaning, lababadam, lababadam. Yung taga-COP daw, ang ginawa para makagraduate, pinagdugtong-dugtong yung pangalan ng mga sarili. 10 minutes short white rabbit. 10 minutes short white rabbit. Kapasa daw eh. Hindi na-detect nung Kasi meron silang field of prophecy, field of tongue. Hindi pa pinag-aaralan. Hindi pinag-aaralan yung prophecy kung sa field of tongue. Hindi pa pinag-aaralan ang speaking kung sa field of tongue. Kahit na hindi alam yung salita ng language yung person. Translate, nata-translate. Okay? Anong sunod? Nalubat ako. Nalubat ka? Meron pa po tayo sanang i-discuss. Sige, sa next time na lang kasi nalubat ka na. Ano? Sa church ko to. Hindi ko pala sa church eh. Maganda po sana yung topic natin tungkol po to sa mga title sa Bible. Tingnan natin yan sa next meeting. Yung tungkol sa obispo. Bishop, elder, Dami na ngayong bishop. Nagkalat na. Nalaman ko na kung bakit dumami ang bishop. sige po. Nalaman ko kahapon. Salamat na lang.
May nalaman ako kahapon. Yun. Parang exciting po yan, Pastor. Exciting, no? Bigsan. Sige po, tayo magpaalam na, Pastor Derek. Po, nawa po mga kaibigan, sa amin ay may natutunan kayo at kayo ay maging cautious talaga dito sa mga napapanood. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli po, Pastor Derek. Salamat na marami. Hanggang sa muli. Ito po ang Danaro Gate.